Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may mga bihirang hayop sa mundo na malaki ang tsansa na ngayon mo lang makikita? Kaya mula sa nangingisdang pusa hanggang sa maalamat na ibon sa Pilipinas ay ito ang 10 kakaibang mga hayop sa mundo na ngayon mo lang makikita. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Nangingisdang pusa. Ang huling pagkakataon na nakuhanan ng kamera ang isang fishing cat sa Cambodia ay noong 2003. Matapos ang mahigit isang dekada, hindi na muling nakita ang hayop na ito. Ngunit noong 2015, kinumpirma ng mga mananaliksik mula sa Cambodia's Center for Biodiversity Conservation, kasama ang iba pang mga grupo ng pananaliksik, na naroroon pa rin ang fishing cat. Ang mga residente ay nakakita nito at iniulat sa mga siyentipiko. Kaya't naglagay sila ng mga camera trap sa Piong Krau Wildlife Sanctuary at sa Reem National Park. Ang mga camera trap ay nakahuli ng mga larawan ng parehong lalaki at babaeng fishing cats na nagpapahiwatig na may populasyon ng mga pusa na nag-aanak sa loob ng protektadong lugar. Ang fishing cat ay isang medium-sized na wildcat na sanay sa tubig at naninirahan sa mga wetland habitats. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa East India, Nepal, Sri Lanka at Bangladesh. Ang IUCN ay naglilista sa kanila bilang endangered species. Ang kanilang kakayahan sa paglangoy ay tumutulong sa kanila sa panghuhuli ng pagkain at paglilibang sa tubig. Ang mga kuhang larawan mula sa camera trap ay patunay ng patuloy na pag-iral ng mga fishing cat sa Cambodia, isang magandang balita para sa kanilang konserbasyon. Number 9. Whale Killer. Ang mga puting killer whale ay kakaiba kumpara sa mga karaniwang orca. Noong natagpuan ng mga mananaliksik ang bihirang uri na ito sa baybayin ng Alaska, sila'y kumbinsido na isa ito sa 5 natitirang puting orca sa buong mundo. Ang 2 taong gulang na puting orca na tinawag na tulok ay nakita habang kasama ang isang adult na orca. Ang puting kulay nito ay madaling makita sa ibabaw ng tubig, kaya't hindi ito mahirap sundan kahit talampakan sa ilalim ng tubig. Ang kakaibang kulay ng mga puting killer whale ay sanhi ng leucism, isang kondisyon na nagreresulta sa parsyal na pagkawala ng pigmentation. Ito ay iba sa albinism, kung saan may kumpletong pagkawala ng pigmentation kasama na ang sa mga mata. Si tulok ay nakita na sa British Columbia at Washington, ngunit hindi pa sa Alaska. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng whale ay nagbibigay ng natatanging karanasan para sa mga mananaliksik at whale watchers. Number 9. Pink na dolphin. Alam mo ba na ang regular na mga dolphin sa dagat ay may dorsal fin, habang ang pink dolphins ay may bukol sa kanilang likod? Kaya kung makakita ka ng may bukol, napakaswerte mo. Ang pink dolphins ay tinatawag ding Amazon River dolphins at nakatira sa kagubatan ng Amazon. Karaniwan silang makikita sa mga ilog at sapa ng Orinoco River systems. Maraming nagkakamali sa pag-aakalang ang mga ito ay albino dolphins dahil sa kanilang kulay, ngunit sila ay ibang uri. Sila ay isa sa 5 uri ng dolphin na malayong kamag-anak ng mga dolphin sa dagat. Kapag sila ay nasasabik, nagiging pink ang kanilang kulay, parang namumula. Habang tinatawag silang pink dolphins, ang kanilang kulay ay maaaring mag-iba mula sa creamy white hanggang gray-blue or murky brown. Ayon sa mga siyentipiko, ang kulay pink nila ay mula sa kanilang kinakain na mga crab at shellfish na may red pigment sa muscle tissues. Sila ang huling natitirang uri ng river dolphins dahil ang iba ay halos extinct na. Ang kanilang bilang ay bumababa ng hindi bababa sa 10% bawat taon, kaya sila ngayon ay itinuturing na endangered species. Number 7. Ball python.
Ang ball python ay isang uri ng ahas na hindi makamandag na matatagpuan sa Sub-Saharan Africa. Ito ang pinakamaliit na uri ng python sa Africa. Tinawag itong ball python dahil kapag natatakot o stressed, ito ay nagpapakulot na parang bola. Ang ibang tawag dito ay royal python dahil naniniwala ang mga tao na ginawang alahas ito ng mga African rulers tulad ni Cleopatra. Ang mga ball python ay may maliit na ulo at makakapal na katawan. Ang kanilang mga kaliskis ay makinis at ang parehong kasarian ay may anal spurs sa magkabilang gilid ng kanilang vent. Karaniwan, ang kanilang kulay ay dark brown o black na may mga puti, brown o gintong gilid. Maraming pet enthusiasts ang gumawa ng iba't ibang bersyon na may ibang pattern at kulay. Ang mga ahas na ito ay nocturnal at gustong mapag-isa. Ang mga lalaki ay minsan ay umakyat sa mga puno habang ang mga babae ay mas gusto sa lupa. Sa mga tuyong buwan, sila ay nagtatago sa mga lungga ng hayop o sa ilalim ng lupa. Sa pagkakabihag, sila ay itinuturing na perpektong alaga dahil sa kanilang maliit na sukat. Number 6. Ang whistling dog. Noong 2020, nakinabang ang maraming hayop sa kagubatan dahil sa pandemya at lockdown. Habang ang mga tao ay nasa loob ng kanilang mga bahay, maraming bihirang hayop ang muling lumabas at nakuha ang kanilang mga tahanan. Mula Buenos Aires hanggang New Delhi, nakita ang iba't ibang hayop na gumagala sa mga lugar na dati nilang tirahan. Isa sa mga hayop na ito ay ang whistling dog. Mahigit 50 taon nang hindi nakikita ang mga ito sa Gujarat, pero muli silang nakita noong 2020. Nakuhanan sila ng camera traps sa Vansa National Park sa Shandri Ranges. Tinawag silang whistling dog dahil sa kanilang kakaibang huni. Bagaman, hindi tiyak ang bilang ng mga whistling dog sa kagubatan, may pangamba na ang pakikialam ng tao ang sanhi ng kanilang pagkaunti. Ang whistling dog ay matatagpuan sa Central, East, South at Southeast Asia at itinuturing na endangered species. Ang kanilang muling paglitaw ay nagbibigay ng pag-asa para sa kanilang konserbasyon at nagpapakita ng kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang natural na tirahan. Number 5. Ahas na dalawa ang ulo. Sa Amazon, hindi mo alam kung ano ang makikita mo hanggang lumapit ka. Maraming nakatagong bagay dito at kakaunti lang ang mga siyentipikong nagtutuklas ng mga ito. Halimbawa, natagpuan ng mga researchers ang isang snake na may dalawang ulo sa Denkakodi Forest sa Kianjar Wildlife Sanctuary sa Odisha. Isang wildlife enthusiast na si Rakesh Mahalik ang kumuha ng video ng bihirang ahas na ito. Ang ahas ay 14 na sentimetro ang haba, may 2 ulo, 4 na mata at 2 dila. Bagaman bihira, ang mga snakes na may 2 ulo ay hindi nagtatagal sa wild. Sa ilang kultura, ang ganitong mga nilalang ay itinuturing na swerte. Kung ang ahas na ito ay makaliligtas, makakatulong ito sa mga scientists na maunawaan ang iba pang hayop na may 2 ulo. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon at pag-asa para sa mas malalim na pag-unawa sa kalikasan. Number 4. Bandtail scorpionfish. Natagpuan ng mga scientists mula sa Central Marine Fisheries Research Institute ang isang bihirang bandtail scorpionfish sa baybayin ng Setakarai sa Gulf of Mannar. Ang isdang ito ay mahirap makita dahil nakatago ito sa mga damong dagat. Kilala ito sa mga tinik na may lason at sa kakayahang magbago ng kulay. Noong una, akala ng mga researchers na ang isdang ito ay isang coral skeleton na natatakpan ng mga shell. Pero nang hawakan nila ito, nagsimula itong magbago ng kulay mula puti hanggang mottled black sa loob lamang ng 4 na segundo. Nang mahuli nila ito gamit ang isang plastic bag, nakita nila ang mga dilaw na pectoral fins ng isda. Ang mga tinik nito ay may neurotoxin na masakit kapag naturok sa tao.
Ang isdang ito ay kayang madetect ang mga galaw ng alimango mula sa 10 sentimetro kahit sa madilim na kapaligiran. Ngayon, ang isda ay nasa CMFRI Museum para sa karagdagang pag-aaral at protection. Number 3. Squirrel na lumilipad. Ang woolly flying squirrel ay isa sa pinakamabihirang hayop sa mundo. Ang maganda at kakaibang hayop na ito ay may sukat na 3 talampakan ang haba at tumitimbang ng halos 5 libra. Karamihan ng kanilang oras ay ginugugol sa paglipad-lipad sa mga kagubatan sa bundok. Dati, akala ng mga scientists na ang woolly flying squirrel ay makikita lang sa mga liblib na lugar sa Pakistan. Pero kamakailan lang, nadiskubre ng mga researchers mula sa China at Australia ang 2 bagong uri ng woolly flying squirrels sa India at China. Tinawag nila itong Tibetan woolly flying squirrel at Yunnan woolly flying squirrel. Ang mga squirrel na ito ay nakatira sa mga mataas na bundok na umaabot sa 15,000 talampakan, kaya't bihira silang makita ng tao. Ang kanilang pagtuklas ay nagbibigay ng bagong impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng hayop at tumutulong sa kanilang konserbasyon. Number 2. Sumatran Rhino. Ang Sumatran Rhino ay isa sa mga pinakamabihirang hayop sa mundo. Sa kasalukuyan, mas mababa pa sa 100 ang natitirang populasyon nito sa isla ng Sumatra. Ang pinakamalaking grupo ng mga rhino na ito ay matatagpuan sa Lesser Ecosystem, isang rainforest sa hilagang Sumatra. Mas gusto ng mga rhino na ito ang mga tropical na lugar tulad ng rainforest at mga swamp. Noong unang panahon, makikita sila sa Malaysia, Thailand at Indonesia. Pero ngayon sa Sumatra at Silangang Kalimantan na lang sila makikita. Noong 1900, mayroong 5,000 Sumatran rhino, pero ngayon ay mas mababa na sa 100. Ang kanilang tirahan ay unti-unting nawawala dahil ginagawang sakahan, pastulan, at ginagamit para sa logging. Bukod dito, sila'y hinuhuli ng mga poacher dahil sa paniniwalang may medicinal properties ang kanilang mga sungay. Kailangan nating pangalagaan ang mga natitirang Sumatran rhino para maiwasan ang kanilang tuluyang pagkawala. Number 1. South Philippine Dwarf Kingfisher. Ang South Philippine Dwarf Kingfisher ay unang nakita noong 1890 sa Styrie Expedition sa Pilipinas. Ito ang pinakamaliit na forest kingfisher sa bansa na may matingkad na kulay na orange, metallic, lilac at maliwanag na asul. Makikita ito sa mga kagubatan ng Mindanao at Basilan. Matagal na itong hindi nakita ng mga scientists dahil mahirap itong makita at tahimik lang na nakatayo. Pero kamakailan, nakuha ni Miguel David de Leon, isang Filipino biologist, ang pinakabagong larawan at video ng ibon. Nanganganib ng maubos ang ibong ito. Sa nakaraang 10 taon, si De Leon at ang kanyang koponan ay patuloy na pinag-aaralan ang pagkain, pugad, at breeding habits ng ibon. Ang pagtuklas na ito ay mahalaga para sa conservation at pag-unawa sa mga bihirang ibon sa Pilipinas.